Galing po kasi ako sa bahay ng pinsan ko. Nag-inuhong po kami. Tapos nung pag-uwi ko po, nakita ko po si mama naglalaba. Nagpabili po ako ng merienda sa kapatid ko. Tapos timplang ko po ng kape si mama. Kasi nga po, hindi pa rin po ako kumakain ng time na yun. Tapos maya-maya po pag upo po dun sa amin, bigla na lang po may nagdating ang mga lalaki. Nakamaskara po sila eh. Pinadapa kami. Sinadapa. Kala ko nga po babarilin na lang yung ulo ko eh. Kasi inapakan po, tapos ginanon po ng baril sa ulo. Ano po sila? 5 na lalaki. Opo. Nasa sobrang takot nga po ng mama ko noon, naihi sa short niya. Kasi nga po, siya rin po sinasama eh. Yung mga pulis na yun, sabi ko, wag, wala naman po ginagawa yung mama ko, wag niyo po yung isama, sabi ko nun. Kaya sinama po ako ng mga pulis. Tapos iniwan po yung mama ko. Sinala kami ng papa ko, tanga nangyari kayo sa akin, ginaganon po nila kami. Nakaposas. Tapos, uso nga po kasi nun yung tukangan po nun, yung mga time na yun, natakot po ako nun. Yung mga time na po na yun, pinipilit po nila kami paaminin kung saan daw po nanggagaling, ano nga daw po namin. Sabi ko, hindi ko po yun alam, sabi ko ganun. Yung papa ko sinasaktan nila. Sabi ko, wag naman po sir kasi po matandaan na po yung tatay ko. Hinampas ako ng ginela sa ulo. Pati yung pang-golf po, yung opo, ginaganon po yung papa ko. Di ba matigas po yun? Ginaganon po yung papa ko. Kaya ako po inawat yung bulis, sabi ko po, sir, wag naman po sir, masakit po yan, matandaan na yung tatay ko, huwag niyo naman po saktan. Ayun, kaya po ako inampas ng tsinelas sa ulo. Yung sandugong tsinelas po, inampas po ako sa ulo. Tapos yung matutulog po kami, nakakarinig kami ng kuryente, yung pang-kuryente po na pag lamang alasing po sila, nagtitipan po nila kami. Ganun po, nagigising na lang po kami sa tunog ng kuryente kasi nga po, natatakot kami ng time na yun. Oo po, oo. Ayun talaga mayayabang kaya, yung umamin na, ng kuryente po kami. Kaya po nagkaroon na rin po ako ng takot nung mga po na yun. Tapos nung hinanap na po ako ng pamilya ko, ng mga kapatid ko, nagpunta po sila sa may Barugo po, sa may police station po dyan. Naririnig ko yung boses ng kapatid ko, pero sabi po ng mga polis, wala dito. Sinabi po nila, wala daw po kami doon. Wala dito ng ganyan pangalan, wala dito dinadalang ganyan, sabi po nila. Tapos, binaba na po kami ng Sangandaan. Pagdating naman po sa Sangandaan, sobrang dami pong siksikan po kami, tulog po namin, tagilid, baliktaran po. Sa custodial po, sa Sangandaan po. Baliktaran kami ng tulog, tapos pag gumanon yung isa, kailangan lahat po gaganon. Ganun po yung tulog namin ng time po na yun. Yung binaba po ako ng Malabon, dun po ako medyo kasi nga po, nakakahiga po ako ng kahit pa paano maayos, ganun po. Pero nga lang po, 1 week po ako bago po ako nadalaw doon nila mama. Siyempre, mahirap din po kasi nga po, dadalaw sila mama, ilan oras ko lang po sila makakasama. Tapos minsan sa isang buwan, isang beses lang nila ako nadalaw, minsan po wala pa po. Nung simula po nung lumaya po ako, sumasama po ako sa mga activity po, di ba, ng balay. Nung po, parang stress dealing, yung mga sa stress po, siyempre, simula po nangyari sa akin, parang pag naisip ko po, po ako eh. Parang po yung isip ko na natatakot po ako, pag nakikita nga lang po ako ng pulis, natatakot po ako. Pero simula po nung sumama po, parang yung ko po, parang nawala yung takot ko. Kasi po, meron po ako natutunan na about po sa mga case. Pag sumasama po ako sa activity, lagi po ako sumasama sa mga paralegal.
Opo, may mga natutunan po ako katulad po kung mga karapatan po namin. Bakit po nila kung puwede pala namin ipaglaban yung sarili namin. Kaya nagpapasalamat po talaga ako sa balay. Do'n po parang lumawak po kasi yung ko, yung alam ko simula po nung nag-ano po ako dito. Nagtatanong po sila sa'kin minsan, ta's pinapaliwanag ko po sa kanila, sa mga tao po sa amin. 'Pag section ibig sabihin may bail yun 'no, ta's tinuturuan ko po sila.